as part of our vision ay yung dalawang low-lying fruits o yung mga prutas na madaling pitasin ay unti-unti na po nating inaani. Yung tourism, pati yung BPO sa ating lalawigan. Siyempre, yung ating vision is economic growth para mag-provide ng maraming trabaho at oportunidad sa ating mga kababayan. Kaya dine-develop po natin lahat ng industriya dito sa ating lalawigan, manufacturing and other industries. Pero yung prutas na madaling pitasin na kung saan makikinabang kagad yung ating minamahal na bataan ay yung sa tourism, pati yung sa mga BPO. Dalawang industriya na talagang may advantage ang bataan at kung ating maani ito ay sigurado mas lalong magbo-boom yung economic growth natin pagdating sa mga sektor na ito. So, number one, sa tourism, as you may recall, ay buti na lang na ipasok po natin yung Mount Samat as part ng flagship program ng TIEZA. So, as part ng flagship program ng TIEZA po yung gagastos sa master plan and afterwards, yung implementation ng mga ibang infrastructure projects na kinakailangan at ayon dun sa master plan. Pondo po nila yon, idadagdag po sa pondo natin. Aside from that, as a tourist enterprise zone, yung ating Mount Samat ay magkakaroon o makapagbigay ng fiscal and non-fiscal incentives sa mga mag-i-invest. So mag-i-invest na po yung pamahalaang nasyonal, tapos kung may private sector na papasok, meron pang generous fiscal and non-fiscal incentives. So, para siyang free port, para siyang economic zone, katulad ng maraming economic zones dito sa ating lalawigan, pero imbis na pang-manufacturing, pang-tourism. So, ang stage po ngayon yan ay patapos na po yung master plan, ipe-present na po. At kapag na-finalize, ay mag-i-invest yung TIEZA para sa mga daan, building, at iba pa pong mga pangangailangan. And, i-convert ko yung Mount Samat into a world-class shrine kung saan foreign and domestic tourists will surely come. At syempre, pag nandiyan na sila, matutulog sa ating hotel, kakain sa ating restaurant, mamamasyal sa ibang mga destinasyon dito sa ating lalawigan. So, lalong magyayamong ang turismo dito sa ating lalawigan. Pero just recently, bukod po dyan, habang inaabangan natin yung development ng Mount Samat, ay merong bagong kind of tourism ang umusubong dito sa ating lalawigan. And this is the MICE tourism. Natatandaan nyo po yung Hilltop Hotel na dati na pong matagal na sarado because of the economic growth sa FAB. Meron pong nag-invest sa Hilltop Hotel and last week po, ginanap ang kauna-unahang event. Ito yung Stakeholders Night ng FAB sa Hilltop Hotel at napakaganda po nung hotel. Sigurado pag may bisita tayo, mapagyayabang natin. Aside from the hotel, by the end of the year, this year, by December, ay tatapusin po niya yung convention center sa Hilltop. At kapag natapos po yan, syempre MICE tourism po yung susunod, yung ibang klaseng turismo. MICE meaning, hindi po ito yung daga. MICE meaning meetings, incentives, conferences, and exhibits. Maraming lugar sa ibang parte ng mundo na nabubuhay lamang sa MICE tourism. So kapag may hotel rooms ka at may convention center ka, pwede mo nang i-bid yung mga national conventions sa engineering, sa nursing, sa mga doktor, and other associations. So pag pumunta sila dyan, 3 days, may convention, syempre mamamasyal sa ibang mga tourist spots natin sa lalawigan at yayabong yung turismo and will create more economic activities and jobs. So yan po nangyayari sa Mariveles ngayon. At huwag po natin kalimutan yung ating Las Casas de Acusar sa Baga, na kung saan naging instrumento and in partnership with them, hinost po natin yung isang global event, yung APEC, last June, very successfully, as I've mentioned during the previous flag ceremonies. Nung weekend po, kung nabalitaan po ninyo, nag-concert po dyan si Lani Misalucha. Sino po nakapanood? Mahal yung ticket.
Buti na lang nabigyan ng libre yung inyong lingkod. Nung may-ari ni Kuya Jerry Acosar. At puno po yung venue, ang ganda ng concert. Sabi ni Kuya Jerry, ay marami pa raw naghahabol ng gustong bumili ng ticket na sold out na po. So tinanong ko, taga Bataan po ba o taga Manila yung mga gustong bumili? Sabi ni Kuya Jerry, pareho. Na gustong bumili kahit na yung ticket ay 10,000 isa. At kung doon kayo mag-weekend, 20,000 yung ticket. So ganun kamahal. Puno yung venue, ang ganda ng event. Sabi ng mga kababayan natin, akala ko mapapanood lang sila ni Misa Lucha sa Las Vegas. Yung pala, pati sa Las Casas, mapapanood sila ni Misa Lucha. So, ang dami rin taga Manilang dumayo, napuno yung Las Casas, pati yung hotel rooms nila, kaya naging very successful. So, that is also a venue for MICE Tourism dahil may convention center at may ang daming hotel rooms, siguro 200 plus hotel rooms. So, ini-instruct ko po yung ating tourism department to coordinate with the DOT sa region, pati sa national. Let us start bidding for national and regional conventions. Nang sa ganon ay yumabong na rin yung MICE Tourism dito sa ating lalawigan at kumita rin po yung ibang mga restaurants, tourist spots and destinations, mapuntahan yung mga simbahan, and so on and so forth. At ito po yung magbibigay ng panibagong buhay dito sa mga lugar na ito at sa ating lalawigan ng Bataan. So that is one na low-lying fruit na halos napitas na po natin with regards to tourism. The other one is BPO na matagal na po pinagtutulungan namin ni Mayor Joet na kailangan makuha po natin lalong-lalo na dito sa Balanga nang sa ganon yung mga fresh college graduate po natin may trabaho kagad pagdating sa BPO. Well, congratulations po kay Mayor Joet, congratulations sa atin, sa ating MIS na this Thursday, ilo-launch na po natin ang pagpasok ng isang malaking BPO company dito po sa ating lalawigan. Ito po yung Genpact. Yung buong upper level ng ginagawang malaking Star Mall dito po sa may highway. Alam niyo po kung saan yan, ano? Kila Senator Manny Villar, Senator Cynthia Villar. Yung buong upper level ay uupahan ng Genpact at pupunuin po nila ng mga BPO agents. As early as now, kukuha na po sila ng mga qualified talent sa atin. Iti-train po nila, dadalhin nilang Alabang, iti-train nila with allowance. At kapag natapos po sila doon, at tapos na po yung facility, ay magtatrabaho na po sila dito. And I think it will flourish. So tamang-tama po ito, dahil pati yung gagawin natin dito sa Capitol Compound, na merong BPO component, magugulat na lang po tayo dahil po very aggressive ang expansion ng BPO industry worldwide. Kaya kung tama po ang ating diskarte para sa ating vision, hindi po ako magugulat kung ang Balanga City at ang ibang bayan mapupuno ng mga BPO at dadami yung trabaho. Sa Kapitolyo, sa Star Mall, sa ibang mga building dito sa ating syudad, pati po eventually dun sa ating Bataan Terminal ay mapupuno rin po ng commercial activities and BPO. Ang maganda po dito sa BPO, higher form of employment, tamang-tama sa mga college graduate, at pwede nila ito maging stepping stone para umabanse yung kanilang career. Sa BPO man, sa IT, o sa ibang sektor. Yung ating mga anak, yung ating mga pamangkin, sigurado po ay magkakaroon ng magandang oportunidad dito po sa ating syudad. And this is also part of our vision to advance all industries, magkaroon ng economic growth para maraming trabaho. At sa synergy na mangyayari between the BPO companies and our universities. BPSU, dito po sa ating kaliwa, magtatayo po yung MLQU, yung ibang mga koleyo natin dito. Dahil proximate na po itong mga BPO, sigurado po yung curriculum mas lalong may aayos para tamang-tama sa pangangailangan ng industriya. At kapag nagkaroon ng magandang partnership with the government, the academe, and the industry, sigurado yayabong po ito at magugulat na lang po kayo. Kapag may BPO, 24/7 buhay ang transport,
ang pagkain, ang komersyo, at iba't iba pang mga bagay. So, ito po ay bahagi ng ating vision, kaya sana po mas lalo nating pagtrabahuhan yung ating vision for the province kasi ito po talaga ang magbabago at mag-aangat ng buhay ng ating mga kalalawigan. So, congratulations, let's stay the course at tuloy-tuloy po ang ating trabaho towards our vision for a better quality of life for Bataan.